good morning sa ating lahat. O, ituloy pa rin natin yung paglinis sa sapa, ha? Kasi nakita ko yung sapa natin. Nalinisan naman, pero may lumulutang pa rin ng mga kunting basura. Ipukot natin yon. Tapos yung putik doon sa sa ilalim, iakyat natin yan, ilagay natin sa sako. Tapos patuyuin natin, itambak natin sa mga sa mga malalim na mga banda, kung ano may mga mababa na lugar, doon natin itatambak yung mga putik na kinukuha natin sa sapa. Okay? Tapos yung mga naman, yung mga ating kanal, yung marami pa ring mga dumi. Kailangan natin yan, linisin mabuti. Okay? Kasi wala na talagang pakialam yung presidente natin, kasi piki lang naman yan. Okay? Ang ating gagawin, wag natin intindihin siya. Wag natin intindihin yung ating presidente kasi nga, nagpanggap na lang yan. Ang gagawin natin, yung ayusin natin mga empleyado, yung mga yung mga gipagawa natin. Sapa, kanal, gilid ng karagatan dapat malinis yan. Yung i-update pa rin natin yung mga gipatambakan na mga giminahan na mga butas-butas, katulad ng mga may lawa dyan na malapit sa minahan. Baka yan ay isang hinuhukay tapos may pundong tubig. Kailangan natin yan tambakan. Lahat ng mga hinuhukay-hukay ng mga mina-mina, kailangan din natin yan tambakan. Yung hindi na ginagamit, yung mga tanil-tanil, tatambakan natin yan lahat. Kailangan tambakan yan lahat. Inspeksyonin, ha. Ang ipinagkatiwalaan ko, kung pag hindi kikilusin ni BBM yung lupa na inaano natin, na pinapatambakan natin sa lahat ng bansa sa buong mundo, na mga tanil-tanil na giminahan, tapos yung mga lawa-lawa na hindi umaagos yung tubig, dapat tambakan din yan. Kasi pwedeng gihukay yan dahil sa pagtanil. Pwedeng malalim yan. Kailangan inspeksyonin niya ang ilalim na yan. Kailangan i-detektor natin yan kung ito ba ay malalim ba ito o hinukayan ba ito noon. Dahil may lawa, kailangan natin yan tambakan. Basta malapit sa mga tanil-tanil, kasi nga pwedeng dahilan yan, kadahilanan sa kakulangan ng tubig. Ang lahat ng mga tanil, pwedeng bumaba yung ating mga karagatan. Pwedeng wala ng tubig ang ating kasapaan dahil sa tanil na sobrang lalim na, tapos nandoon nagpundo yung tubig. Kasi nga gi-recycle. Sige. Kasi nga gi-recycle lang natin yung tubig sa karagatan. Gi-recycle lang kasi yan. Ang tubig sa karagatan at tubig sa kasapaan. Nakita natin wala ng tubig ang kasapaan natin. Pwedeng nakapinsala ang kabildingan natin na malalim ang hukay dahil sa tubig na umaakyat sa taas. Pwedeng nakaepekto din tong mga tunnel na gimina-mina sa iba't ibang mga bansa. Kailangan natin yan inspeksyonin kung bakit bumaba ang tubig, bakit ang tubig sa sapa natin ay hindi na malinis. Kahit nilinisan na ito, bumababa pa rin, wala pa rin tubig na umaagos. Kailangan natin yan inspeksyonin lahat. Kailangan inspeksyonin natin ang mga minahan na sobrang lalim na, baka nandoon ang mga tubig, tatambakan natin. Kapag tinatambakan kasi natin yung mga tunnel ng lupa, ang tubig aangat kasi yan patungo sa taas, 'di ba? So kailangan natin yang tambakan. Dapat kailangan idiin natin yan, bakuin natin, yung pisunin natin para sa ilalim, para magiging yung lupa maging mapantay.
mawala ang tubig na ang hinuhukayan ng giminahan, wala ng tubig na pumapasok sa ilalim. Okay? Kailangan natin iligtas ang ating mundo. Kailangan natin iligtas ang ating lupa na ginagalawan. So, para naman hindi mag-alboroto yung bulkan natin, lagyan natin ng poste na pwedeng maglamig ito sa buong paligid nito sa ilalim, sa taas at sa kababa. Pwedeng magbigay ito ng in case of emergency na bumaba ang tubig, hindi mag-alboroto yung bulkan natin, hindi maano yung ating kalusugan. Okay? So, yung ating mga magsasaka, kailangan natin bibigyan ng Jetmatic at saka solar. Yung Jetmatic na ibigay natin na makina, kailangan natin yan lagyan ng solar sa taas. Tapos para ang tubig, kapag magpatubig ang mga magsaka, pindutin lang, makapagpatubig na sila. Ang nag-ani ng sa loob ng isang taon ng isang beses, makaani na ito ng 3 beses sa loob ng isang taon. Then, ang ating yung kailangan din natin maghukay ng balon. Pero yung balon natin, in case of emergency na nasira yung yung Jetmatic, mayroon tayong pampatubig sa ating mga magsasaka para sa mga palay nila, sa mga pananim nila. Okay? So, ang mga purpose natin, hindi na natin yan bibigyan ng mga purpose ha. Patrabahuin natin sila. Pa-applyin natin sila sa barangay. Maintain maglinis sa kasapaan, sa gilid ng dagat, sa kakanalan, dapat malinis. Sobrang linis yan. Makita natin walang kabaso-basura. Hindi na natin bakod-bakura ng ating kasapaan kasi nga sa oras na hindi natin makita yung dumi ng ng sapa kung malinis ba ito. Hindi kasi ito magbabara ang ating kasapaan kapag walang basura na nag-anod-anod na lumulutang. Imbes ang lumulutang isda, basura yung lumulutang. So ang water lily, magtanim tayo ng water lily para ang mga isda hindi sila mga matay, para ang tubig sapa masasala ang mga dumi nito. I-maintain pa rin natin yung kalinisan sa ating sapa kahit malinis na siya. May magbabantay. Lagyan natin ito ng CCTV at saka trompa. Ang magtapon ng basura, ipapapulot natin ito. Okay? So, ang ating paliparan, yung ating paliparan, hindi muna yan natin yan. So, ito, balik tayo sa purpose. Ang lahat ng nabawian ng purpose na mga malalakas, bigyan natin trabaho. Sa kabundukan, sa bandang probinsya, ang kanilang gagawin, ang magtanim ng mga gulay, ang magbuhay ng mga karne para magmura ang mga karne at gulay at mga lasuna na katulad ng sibuyas, bawang, kamatis, na lahat ng mga gulay na nagmamahalan kasi kayo na ang mga bilihin sa palengke. So ang ating pugo naman na alam naman natin kung ano ang pugo, 'di ba? Yung bumibili ng lupa tapos tinatayuan ng building paupahan o kaopisinahan. So naman na natin yan. Hindi hulihin pa rin natin kapag nagbebenta ng lupa na wala naman titulo, lupa sa gobyerno, hulihin natin kasi pugo 'yon ang bumibili nun. At saka yung nagbenta nun, mali siya kasi nga nagbenta siya ng lupa na hindi naman ito titulado. Kailangan titulado. Sa ating kasityuhan, habang wala pa tayong building po pa napatirahan sa ating mga residente, lagyan pa rin natin ang trompa, CCTV para makita natin ang mga Tapos yung mga lagusan dito, lagyan natin ng mga tanod. Lagyan natin ng opisina ang ating kasityuhan para aksyonan kaagad ang problema na hindi natin inaasahan sa kasityuhan sa ating mga residente. Okay? Tapos, yung ating mga OFW, maglagay tayo ng doon, agency. Tapos yun, kung hindi makapunta ang OFW ng isang beses, dalawang beses sa opisina, mag-report para
kung okay ba ang kanyang kalagayan doon sa ano, nakakain ka ba siya ng maayos. Tayo na mismo ang pupunta sa gideployan nating ano, gideployan nating mga OFW sa kanilang amo. Aalamin natin kung ano ang kaniyang kalagayan doon. Okay? So, wala nang maaabuso ng mga OFW. Ang ating mga school nitong June dapat may college na lahat. Sinabi na yan dati na hindi yung grade 11, grade 12 ang ating paigtingin, kung hindi yung libreng school ng mga college sa lahat ng kurso na gusto nilang makuha na mga nag-graduate ng mga high school. Okay? Yan ang dapat natin gawin para hindi tayo magkulang ng edukado, dahil kumpletuhin natin itong kumpletuhin natin ang mga tungkulin sa gobyerno, ahensya sa gobyerno, 100 ka ahensya. Kumpletuhin natin yan para hindi tayo magkulang ng edukado. Kailangan ang mga bata makapagtapos sa gusto nilang kurso para makapagtrabaho sila, wala ng mga tambay ng mga edukadong tao. Okay? So, ang ating mga hospital dapat kumpleto sa gamot, kumpleto sa at inirby natin ang lahat ng ating opisina para ito ay makita natin kung ito ba ay nagtatrabaho ba sila ng tama, o hindi ba sila nagpiki-piki ng mga cheque, ginawa ba nila ang kanilang mga trabaho. So wala nang mawawala na pera sa kabansataong bayan. Yung kapag tumanggap ka ng pera sa gobyerno, lalo na hindi mo alam kung saan galing ito, dapat yung nagbigay, pinipicturan, binibidyohan, at ikaw na tumanggap, pinipicturan at binibidyohan. Wala nang mawawala wala nang mawawala na mga pera sa kabansataong bayan. So, sa ating kabundukan, sa ating mga yung mga center doon, dapat kumpleto ang gamot, dapat mayroon pumunta doon na doktor. Maglagay din tayo mga co-op doon. I-monitor natin ang co-op, lagi natin tutukan ng nearby kasi nga doon natin ilagay ang medisina. Bukod yung co-op na sa mga medicine sa mga palayan, tapos bukod din yung co-op sa pagkain ng mga magsasaka. Okay? Sa murang halaga yon, dapat ibenta natin sa murang halaga. Yung mga medicines naman, depende yan sa wala talagang pambili, bigyan natin. Pero yung mayroon naman pambili, pwede natin pabayaran sa kanila sa murang halaga para mayroon naman tayong pangbalik na hindi naman natin naibigay lahat ang ating paano kung wala na tayong pera, ipamigay pa rin natin. Kailangan pa rin natin kailangan pa rin natin mag-produce na kahit papaano kumita pa rin ang lahat ng mga negosyo. Okay? Titingnan natin yung mga negosyo sa dili. Kung pinatungan nila ito ng husto, dapat hindi pinapatungan katulad ng mga cellphone at saka mga kagamitan. Dapat hindi pinapatungan ng husto. Nakita ko, pinapatungan. Ibis, mura lang ang presyo, pinapatungan ng doble-doble pa. Tingnan ninyo sa nearby. Mura lang ang presyo sa bilihin, pero pagdating doon sa binibintahan sa store ng deli, sobrang mahal na pala. Okay? So, yung mga kondo, kailangan natin yan i-inspeksyonin din kasi nga ang 7,000 pinapatungan din nila ng 2,000. Okay? Kailangan natin yan inspeksyon. Kung magkano ang binabayad ng mga residente, bayad nila sa OPA, kailangan yun din ang kanilang i-remit. Okay? Kailangan puno. Sa mga naman, kailangan natin yan i-bed spacer na natin yan. Kailangan puno ang ating mga kakunduhan. I-bed spacer natin sa mga mga nag-opisina na nangupahan. I-bed spacer na lang yan. Tapos yung mga buong pamilya naman, 5,000, 7,000, 8,000, pinakamataas na yung 10,000. Wala nang 15 ha, 20, 30 na upa sa mga kondo. Ang magpapaupa ang mga nagpaupa na direktor na ganon, pwede siyang paparusahan kasi nga hindi na puno yung kondo. Sige, nagpapaupa siya ng mahal. Mabuti na yung mura ang upa sa kondo.
puno naman ang kondo, kikita din sa kunting halaga, 'di ba? Kasi nga ang kunti na inaayawan mo, yan ang nakakaparami, na ayan ang nagpapapalaki. Dahil doon naman tayo nagumpisa sa maliit. Tapos lumalaki ito. Kailangan natin pag-isipan kung ito ba ay nakakabuti sa ating lahat. Okay? Kailangan natin yang gawin ng tama at paupahan natin. Kailangan puno. Kailangan malamanan ang lahat ng mga kondo. So, isinali ko na yan kasi nga, importante kasi yan. Kailangan itutukan yan sa nearby. Okay? Ang lahat ng opisina, kailangan natin tutukan sa nearby. So, ano pa ba? Ang ating mga pabrika sa gamot, kailangan bantayan natin yan. Yung mga bismin nito, kailangan bantayan natin yan kung ito ba wala may tunnel doon sa ilalim para may nagawa ng droga dyan. Kailangan natin yan bantayan. Okay? Kahit isang patak na chemical, wala dapat makakalabas para matuldukan yung drugs sa kasityuhan. Okay? So, yung kulungan natin, linisan natin, loob at labas. Kailangan walang mga dumi-dumi. Kailangan may CR sa loob. Kailangan hindi mag-away-away, hindi apihin yung mga nakakulong, nakakain sila ng mabuti. Okay? Pwede ang dalaw, pero bawal ang cellphone. Sa mga school naman, dapat ang mga room ng mga estudyante ay dapat may CR ito. Nakita ko sa mga school na iba, walang mga CR. Dapat lahat ng school, lahat ng room may CR, kahit maliit lang ito. Okay? Para hindi natin alam kung anong ginagawa sa mga kabataan sa labas sa oras na sila ay nagsi-CR. Okay? Hindi natin nakikita ito. Kaya maraming nadisgrasya ang ating mga kabataan ng mga estudyante kasi nga ang CR nasa labas, dapat nasa loob ng school. Okay? Yan ang dapat natin gawin. So, ano pa ba? Ang lahat ng mga sahod sa mga public man o private, 700 to 800 pataas na yan ngayon ha. Pag hindi nyo yan ginagawa, kasi ipa-update natin yung mga kinikita sa mga opisina, kinikita sa mga nagpapasahod, kinikita sa gobyerno. Kung kaya ba ito, i-minimum sa 700 to 800 pataas. Kasi nga, kaya nangungurakot yung mga empleyado kasi nga kulang sa sahod. So, kailangan nating i-background check ang ating mga kinikita kung kaya ba 700, 800 pataas o 500, pinakababa talaga na sahod na hindi kaya sa mga nag-opisina at saka sa mga depende kasi ito kasi sa kinikita ha. Ang pinaka minimum talaga dito 500, hindi bababa sa 500 kasi nga kumikita naman, hindi ka kukuha ng empleyado kung hindi kumikita ang iyong ahensya. Okay? Kailangan natin yan gagawin. Ang ating kabildingan, lagyan natin yung jetmatic, tangke, para hindi na mag-alboroto ang bulkan natin, para hindi magkulang ang sukat ng ating karagatan. Lagi natin sukatin ang ating karagatan ha, para hindi mag-alboroto ang bulkan. Ang lahat ng mga bansa, sa lahat ng bansa sa buong mundo na may yaman, maglagay ng merkado para doon nabibili ang mga nangangailangan na kapwa bansa. Okay? Para hindi na mag-away-away. Paigtingin natin ang translator sa lahat ng bansa sa buong mundo para magkaintindihan na yung hindi nakaintindi sa lengguwahe, nakakaintindi, magkasundo-sundo na tayong lahat. Ang mga close country, mag-open country kasi nga na alam na nila ang pwede nilang sasabihin sa kapwa nila kaiba ng lengguwahe. Magkaintindihan na tayong lahat. Okay? Yan ang dapat natin gawin. Ang ating paliparan na helicopter, eroplano, ang mga pupunta ng mga mabilisan katulad ng ang galing sa Quezon City pupunta dito sa Global, mag-helicopter na lang sila para mabilis ang pagdating. Iwas traffic yan, tuldok traffic yan. Okay?
Yan, so wala nang gira-gira. Kapag magira kasi tayo, ang ating mga pananim sa ating mga magsasaka, maano ito, mapabayaan. Okay? So, wag na tayong magira-gira. Nagigira-gira lang naman noon kasi nga dahil yan sa illegal na droga. Nag-ambos doon, ambos dito dahil yan sa protector ng drugs. Mayroon tayong tagapag-aalaga na sa kabundukan natin. Yung yung People's Army, pero sa gobyerno man yan kasi ang pinag-usapan nila kapakanan naman ng nakabundukan na hindi ito maabuso ng mga dayuhan na illegal logging, yung mga naghukay-hukay sa mga kabundukan. Kailangan kasi natin yan mabantayan, ang kapakanan ng ating kabundukan. Ang mga puno natin, illegal logging nila kasi nga mayroon silang kapit, ganon, binibili, hindi naman alam. Kailangan natin yan bantayan ng gusto. Kaya mayroon tayong mga mga hari na magbabantay katulad ng si Muhammad na si Heros, yung nagbabantay sa ating kapunuan sa lahat ng bansa sa buong mundo, at saka si Barack Obama sa ating kaligtasan, sa ating mga sa ating buhay, katulad ng mga pasyente sa hospital na hindi ito nabantayan. Ngayon mababantayan na. Kumpleto na ang gamit, kumpleto na ang mga gamot. Kung noon ang gamot sa hospital gibenta ito, ngayon hindi na kasi nga may nearby na. Okay? So katulad ng sapa, yung tubig, si Road Trumps, yung lahat ng tubig kailangan ma-maintain sa sukat yan, ma-maintain sa kalinisan. Kailangan kung ano yung pinagagamitan sa tubig, kailangan mabantayan ni Road Trumps. Tapos yung kay Xi Jinping naman, yung mga kapwa bansa na may ari-arian, dapat hindi ito mapanghimasukan sa kapwa bansa para wala nang away-away. Sa kay Kremlin naman, dapat mabantayan niya yung mga katulad ng mga nakakulong, yung mga kapakanan ng mga residente na nireklamo tungkol sa mga damdamin, mag-asawa, naghiwalay dahil ng babae, ng lalaki, basta damdamin ang pinag-usapan. Kay Kremlin yan, titingnan niya sa nearby kung ito ba ay makuhaan natin, makita natin ito sa nearby, matama natin ang pagkakamali sa mga napatayan, na nagbibigti, ganyan. Ano bang kadahilanan bakit nakulong ang tao na to? Bakit namatay ang tao na to sa kulungan? Bakit namatay ang tao na to sa bahay? Kapag iyan kasi kailangan yan sa damdamin, tungkol sa damdamin kasi yan. Kailangan makikita at masolusyonan, wala nang mananagot na mga biktima. Kailangan ang namiktima talaga ang nanagot. Okay? Tulad ng nangre-rape, kailangan yan. Okay? So, kompleto na. Ang mga kalimbawa hindi nagawa ito, ako ang sa kanila magsabi, ba't hindi mo nagawa? Ako i-update ko palagi sa kanila. Ito ang mga dapat gagawin. Kasi nga, kapag ako lang kasi mag-isa, hindi kasi ito mapursige. Kailangan kasi, may nagpupursige nito na gumagawa. May mag-guide. Okay? Yan ang dapat natin gawin. Ano pa ba yung kulang? Ang ating mga kaopisinahan, hindi na ito manakawan, hindi na ito yung ating mga isim, hindi na ito manakawan. Tapos yung ating mga pundo sa kabansa-taong bayan, hindi na ito manakawan kasi may nearby na nagtutok 24 hours. Okay? Ayan ang dapat natin gawin. So, yung ating building paupahan, natin yan, tutuloy natin yan, ang building natin paupahan.
Pero yung titingnan muna natin yung mga bahay na mga luma na, gikalawang na, tapos yung ating mga kuryente, yung mga wire natin, iayos natin yan lahat sa oras, sa pagkatapos ng awarding na. Kailangan nakaayos, may kaayusan yan lahat. Yung ating mga, yung 1970 na, 1980, yung mga bahay na mga luma. Kasi nga, pwedeng mayroong hindi natin inaasahan na lindol, pwedeng guguho yan kasi sa sobrang luma na. Yung mga walang kaayusan na mga bahay, atin niya, yung mga maliliit, i-demolish na yan. Pero pag pulido, magandang bahay, gimintin ang kaayusan, hindi naman kinakalawang, maayos naman yung bahay niya, dyan lang yan. Pero pag maliit naman, maayos ang bahay niya, i-demolish natin yan. Babayaran natin siya ng tamang ginastos niya, pero mangupahan siya sa building paupahan na paupahan sa gobyerno. Okay? Yan ang dapat natin gawin. Wala nang natutulog sa kilid, sa kalsada. Wala na. Lahat malinis. Ang ating mga kalsada, ang ating malawak na, kung magtanim tayo ng mga puno para, mga bulaklak para mayroon tayong, ang mga biyahero, ang mga residenteng naglalakad, nakakalanghap siya ng oxygen galing sa pananim natin. Okay? So, yan ang dapat natin gawin. Kailangan magmura ang bilihin sa palengke. Ang mga, kapag kulang kapag kulang ang bilihin dito sa palengke, kaya nagmahal, hindi natin ilabas ito katulad ng bigas, katulad ng ibang mga bilihin sa palengke, mga bawang sibuyas, at iba pang mga bilihin. Okay? Yan ang dapat natin gawin. So, ang lahat ng mga empleyado sa gobyerno, public man o private, may complete benefits and dapat may insurance. Okay? Yan ang dapat natin gawin. Sa school natin, may blackboard pa rin, pero lagyan natin ng mga TV na touchscreen para ang translator matutunan sa mga bata. Okay? Yan ang dapat natin gawin. Okay? Yung kayong mga yung mga nag-traffic enforcer dyan, pwede kayong magdala kayo ng tubig. Pero yung tubig din yung inumin, pigaan ninyo ng kalamansi. Okay? Yan ang dapat natin gawin para mailayo kayo sa kapahamakan. Sa high blood, sa Pero kapag low blood naman kayo, tubig na lang. Yan ang dapat natin gawin. Na ang update ko, pero kapag halimbawa mayroon naman na kulang, ihabol ko na lang. Kailangan update na lang ako. Nagti-TikTok ako nito ng 2025. 2016 to 2024 hindi ako nagti-TikTok dahil marami akong iniisip para sa kaligtasan sa mundo natin. Yung natin, yung lupa pala natin, kailangan natin titingnan sa ilalim kung ito ba ay tama ba ang mga pundasyon sa mga kabildingan, ha? Kailangan titingnan natin yan. Mayroon tayong detector noon mga treasure na pwede natin makita ang ilalim ng ating lupa. Tingnan natin ito kung ayos ba yung sa kabildingan natin. Ligtas ba yung mga nilagay na mga bakal para dumuduyan lang yung building kapag mayroong hangin, malakas ang hangin, may lindol na hindi natin inaasahan, hindi naman natin ipinagkalulong. Kailangan lagi lang tayong handa. Okay? Treasure natin yan. So, may umaga sa ating lahat. Yan lang muna yung update natin. So, dapat malinis ang ating ahensya sa gobyerno, public man o private, loob at labas. At dapat nasa kaligtasan ng ating mga sasakyan, sa pahimpapawid man o sa karagatan. Kailangan bago tayo sumakay, inspeksyonin muna natin ito. Bago natin pasakayin ng ating pasahero, kailangan kung impapawid man ito, kung pandaragat man ito, kailangan inspeksyonin muna natin ang ilalim ng mga parang sabad na doon na umiikot sa sa kabarkuhan, kung ito ba iligtas ba yung makina, o wala ba tumatagas ng mga langis-langis, mga gasolina.
dapat lagi natin inspeksyonin bago tayo umalis. Bago pasakayin ang mga pasahero. Sa mga himpapawid naman, inspeksyonin natin ang preno, inspeksyonin natin yung mga sabad, inspeksyonin natin kung wala bang mga diferensya yung ating sinasakyan na helicopter o eroplano sa ating mga pasahero at saka sa ating mga kapwa opisyalis. Okay? Yan ang dapat natin para lagi tayong ligtas. Okay? Yan ang dapat natin. Yan muna ang update ko ngayon. So, update lang tayo. Minsan, isend ko na lang ang update ko. And then, para hindi na pabalik-balik kasi yung storage natin. Okay? I-update na lang natin. So, mayong umaga sa ating lahat. Tuloy pa rin ang awarding natin sa July 10. Kasi kapag hindi natin itutuloy ang awarding natin, parang hindi natin binigyan ng halaga ang mga tungkulin sa gobyerno sa lahat ng bansa sa buong mundo. Kailangan natin itong ituloy ang awarding. Okay? Hindi ito sa pagandahan. Hindi ito dahil nga maganda ka, dahil ito ay ikaw ay hindi ito sa pampagin. Dahil ito sa mga tungkulin sa gobyerno sa lahat ng bansa sa buong mundo. Dahil nagmalasakit tayo. Hindi tayo irresponsable sa ating kitrabaho na mga gawain. Responsable tayo. Okay? Kaya ito, magkaroon tayo ng awarding. Okay? Ang sugal naman natin, kailangan natin itong kung halimbawa ay magsusugal pa rin yung mga magbaka sakali, wag naman natin i-reprogram. Bantayan natin sa nearby at saka sa yung sentimos lang. May sentimos. Palaguin niya. Kung malumago, di pero kung natalo siya, hayaan mo siya. Tinutuldo ka natin ang sugal. Kaso may nagsugal pa rin, nagbaka sakali. May nananalo naman. Ako hindi ako nagsusugal. Minsan lang. Pero nagsugal ako. Naglalaro ako sa sugal sa daily ko. Yung daily na may sponsor ako, may avatar. Ganun. Yung hindi na napaliwanag niya yung yaman niya, siya yung nagtaya sa akin. Kaya yun, napalago ko naman. Yung iba, may piggy bank naman doon. Yun yung iba sa award sa akin. Okay? Sa PHP lahat yan. So, baliktad ka dyan, CJ. So, yan lang muna, ha? Kayong mga pagtulungan sa akin, sa PHP, sa Gisugal, huwag ninyo akong ikalulong. Balatuhan naman kayo. Kahit papaano. So, good morning sa ating lahat. Iwasan natin magkalulong sa ating kapwa, ha? Kasi nga, hindi nakakabuti yan sa atin. Okay? Linisan ang puso't isipan. Huwag manghusga sa kapwa, huwag magkalulong sa kapwa. Ako kasi, kapag nanunglo ako, hindi nakasanto-santo, hindi nakabuhay-buhay yung ginagawa mo, yung nasa isip mo, katunglo-tunglo na. Okay? Bago ka nasaktan mo muna ako. Kaya minulat kita na hindi pwedeng magsalita ng masakit. Dahil masakit ang pagsalitaan ng masakit. Okay? So, good morning sa atin. Nagkarinigan na tayong lahat ngayon. Iba na i-rehesyon natin. Kailangan na natin magtama ng ating pagkakamali. Uulitin ko, linisan ang puso't isipan. Huwag manghusga sa kapwa. Huwag magpululong. Huwag mong sabihin na huwag mong itanong sa iyong kapwa. Ipinagkaloob mo, ipinagkalulong mo. Ipinagkalulong ko kay CJ. Ipinagkaloob ko kay Kuya Ba. Bibili na naman sa kabila. Ipinagkalulong ko kay Kuya Ba. Ipinagkaloob ko kay CJ. Kapag bumili. Mali yun. Okay? Dahil nagkasala ka. Kung ano yung iyong itinanim, yun din yung iyong aanihin. Sa huli, umaani ka ng kasamaan. Kapag kabutihan ang iyong ginagawa sa iyong kapwa, kabutihan ang anihin mo sa huli. Okay? Yan ang dapat nating isipin palagi.